Siya po'y galing ng Pilipinas. 2 years na sa Korea. Okay po, sa aking palakpakan ang biyaya ng Panginoon sa buhay ko ng aking asawa, si Sam Lim. Si Amy Wilson. Isa po ang magbibigay sa atin ng mensahe regarding Mother's Day. Thank you, Pastor. So, magandang hapon po sa lahat ng nanay. Happy Mother's Day. Okay. Happy po ba ang mga mothers ng KCPFC? Amen! Amen. So, being a mother po is a gift from God. Naniniwala po ba tayo, di ba? Lahat po dito ay anak, pero hindi lahat ay nanay. So, meron din namang spiritual mother na makukonsider katulad ni Ate Malusia. Diba? It's also a calling from the Lord. Pero sabi nga, to be a mother really is a gift from God. So, design ng Panginoon sa bawat kababaihan na magkaroon po ng ganitong regalo. So, kung hindi ka man nag-labor, but you also have your child or children, biyaya pa din ng Panginoon sa iyo. So, before I start, gusto ko lang pong i-share paano ang Lord na, sabi sa akin ni Pastor, sabi niya, Heart, ikaw ang kaya mag-share sa Sunday. So, in-accept ko po yung pero pagdating po ng Tuesday, nag-start na ako magkasakit. So, take ko pa rin yung challenge. Pero pagdating ng Thursday, nung gabi po na yun, talagang hindi na ako makahinga. Kasi yung allergy ko nagsabay-sabay. So, sabi ko, Friday, punta na tayo ng ospital. The whole Friday po nasa ospital kami. Ang daming test na ginawa sa akin. So, sabay-sabay. Ang daming test hanggang inabot na kami ng 4. Sabi ko kay Pastor, ayoko na. Gusto ko muna magpahinga kasi yun yung advice ng doktor sa akin. So, in other words, sabi ko kay Pastor, hindi na muna ako ikaw na lang. Ulit. I-take mo na lang yung Mother's Day na message. Pero, yung conviction sa akin ng Panginoon, after namin is nakapag-prepare na ako, pero yung physically talaga, parang hindi ko na kaya. Well, then, nung Sabado ng umaga, nagulat ako, nakaregain naman ako. Siguro talagang will ng Lord na makapag-share ako ng salita niya. So, ina-appreciate ko yung mga mother na nandito, na katulad nila Ate B, na malalaki na yung mga anak, may mga apo na syempre. Iba na yung stage niya as a mother. So tayong mga magpapaaral pa lang din ng mga college, kumbaga, sabi nga is, marami pa tayong bigas na kakainin para makapagpalaki tayo naman. At ang maganda po sa ating mga Kristiyano, hindi po tayo mag-isang magpalaki. Kasama natin ang Panginoon. Amen? Yun po yung pinakamasarap, di ba? Na sa panahon na iiyak ka sa kwarto mo dahil hindi alam ng mga anak natin yung pinagdadaanan, is maganda kasama natin ng Diyos. Yun yung lakas na meron tayo. So before I start, I encourage po na manalangin po muna tayo. Panginoon, salamat po Lord sa oras na ito, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ang maitaas sa umagang ito, ang salita mo, Lord, ang mabigyan ng diin, Panginoon. At dalangin ko, Lord, na ang salita mo, Lord, ang mag-inspire sa puso ng bawat isa. Especially, Lord, sa mga mother na narito, Panginoon, tinataas ko, Lord, na ang iyong salita, Panginoon, ang magbibigay ng hamon sa amin, Panginoon. Nagampanan namin ang aming pagiging ina, Panginoon, sa lakas na nanggagaling sa iyo. Sa salita, Panginoon, na nanggagaling sa iyong Biblia, Panginoon, na tunay nga po na ito ang aming magiging kalasag, Panginoon, upang kami ay maging karapat-dapat sa regalo na binigay mo sa amin, Panginoon. We honor you once again, Lord, that your Holy Spirit continue to convict us, Lord, and give us, Lord God, that your word transform each one of us, Lord. Ang puso namin ay patuloy namin ikonekta sa iyong Panginoon. Salamat po sa mga oras na natitira. Ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na kumilos sa bawat isa. I rebuke, Lord, the spirit of doubt, Lord, sa puso ng bawat isa. And I pray, Lord, na ma-receive namin ang iyong pangungusap sa bawat isa. Salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa mundo ngayon, ang standard po talaga ng mundo when it comes to beauty, alam na natin, di ba? It's more on always
on the physical aspect. Walang masama, di ba? Lahat naman tayo gusto natin magandang katawan, di ba? Pagkapanganak mo nga, gusto mo balik ano ka na, alindog, di ba? So gusto natin ang magandang balat, di ba? Kaya nga, gagawin natin ang lahat para mapakinis natin ang balat natin, di ba? Sino bang gusto? Sabi nga ni Pastor, di ba? Hindi naman totoong maitim. Umitim lang. Ano ba yun? Kumbaga nasunog lang. Pero sa totoo sa ating mga Pilipina, we are naturally morena, but we want na maging maputi tayo. Totoo naman, di ba? So kasi nga, yun yung nakikita nating standard. Pero sa hapong ito, ano ba talaga ang sinasabi ng Panginoon when it comes to physical beauty? Ano po ba yung mas mahalaga? Pero hindi ko po minamaliit, di ba? Beauty from the inside, then it comes from the outside. Pero sabi ng Panginoon, meron po siyang sinabi. So gusto ko lang po munang ipakita yung eto, sabi po rito, ayan, kilala po siya, si R.C. Munoz. Si R.C. Munoz is an actress in the Philippines. So kung titingnan niyo po, hindi ko minamaliit yung ginawa niya, wala naman pong mali kung siya ay nagparitoke, di ba? Nagpa-enhance ng kanyang itsura dahil celebrity siya sa Pilipinas. So R.C. Munoz, from before and after. So ilang transformation, yan na siya ngayon. So dati po before, ito siya. So ang laki po ng transformation, di ba? So meron din po siyempre sa Korea, baka kilala niyo to. Actually, di ko siya kilala, ni-research ko lang. Actress si Woo Yun-jung. Okay, si Woo Yun-jung, so nakita niyo po. Sa Korea naman is talagang very normal yung magpa-enhance ka, di ba? Rhinoplasty. So, ang tawag doon, liposuction, nagpapabawas ng mga panga, botox, everything. It's very normal here in Korea. Especially sa mga celebrity, kaya kung titingnan nyo nga, halos magkakamukha na sila, di ba? Pagka sa hindi mo na ma-determine sino yun. Kaya, halos isa na yung mukha. Yung teacher ko nga, sabi niya, kahit Korean siya, sabi niya, I'm not go for any surgery. Kasi yun nga yung niya, nagiging isa lang yung mukha. So, walang masama, actress sila. Pero sa ating mga pangkaraniwan lang naman, do we really need that kind of enhancement na kailangan mag-procedure? So ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos when it comes sa mga ganito? Sa harapan po ng Diyos, pwede po natin makita, mabalance yung ganitong sitwasyon. So bago po tayo dyan is, tingnan po natin yung context natin sa 1 Peter 3:3-4. So ito po yung ating pag-aaralan. So pwede ko po bang i-request yung mga mother na kasama si Ate Malunot, na tayo po tayo at basahin po natin ng sabay-sabay yung Tagalog na lang. Sige po. Huwag po masyadong mabilis. Namnamin po natin yung word na bawat babasahin natin. So, in the count of 3, sabay-sabay po tayo. Slowly lang. Okay, 1, 2, 3. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lang. Tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. At sa halip, pagyamanin niyo ang kagandahang nakatago sa puso at kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. So, tingnan po natin, no? Pwede na po tayo makaupo. So, ito po yung text natin kung paano po si Peter na author po nito na sinulat niya during that time na ang mga Christian ay nasa Roman Empire. So, pinakita po rito paano yung mga kababaihan that time. Ang pinaka-full context po nito is 1 Peter 3:1-6. Pero kinuha ko lang po yung 3:3-4. Dahil dito po mas iikot sa ating mga nanay yung message na ito. So,
gusto ko pong lagyan ng title yung text na ito bilang, yung title ko is, yan, Mom. So, sa Korean, Mom is Oma. Diba? May Korean tayo. Oma, in the Philippines, inay or nanay. So, sa English is yung mga close nga na is Mom. So, meron po siyang acronym based on 1 Peter 3:3-4. Mom, ang tunay na kagandahan ng isang ina. So, ang number 1 po is, before that, pwede is-wait yun. So, ang pagiging nanay, gusto ko lang pong bigyan ng DN mo. Sabi daw po, pag maging nanay ka, kalahati ng, pag manganganak ka, kalahati ng paa mo nasa hukay. Totoo naman po, di ba? Kahit normal ka, may mga complication. Ako katulad ko, dalawa pinapibit kay Pay, pareho akong cesarean. Ang una kong ano kay PB is, totally, twilight pa si PB. Nung paghiwa sa akin, nakita ko pa yung mukha niya. Then, nung pagkakita ko ng face niya, tinahina ko, totally wala na akong alam. So, hindi ko na alam kung ano na nangyayari sa akin, wala na. Nagising na lang ako, medyo recovery na. Si PB, pinakita na ulit sa akin. Then, pangalawa kay Pay, cesarean ulit ako. Totally blackout, pagsaksak ng anesthesia sa likod ko, wala na akong alam. Hindi ko na alam. Una kong, ang pagpikit ko, ang nakita ko mga nurses sa ano kasi public hospital na yung pinagpanganakan ko noong time na yun. So nakita ko yung maging nanay ka, sa pagpapanganak mo pa lang, you risk your life, di ba? Napakahirap na maging isang ina. Doon pa lang sa physical aspect. Pero tingnan natin, sabi nga, ang pagiging nanay is isang obligasyon pero isang disenyo ng Diyos para makapag-produce din tayo ng isang maayos na mga kabataan. Di ba? What can you give kung nung bata ka, dumaan ka sa matinding trauma? Alam, gusto ko pong i-share a little background sa buhay ko. Actually, tapos na naman to. Yung mga parents ko wala na. And before sila kunin ng Panginoon, nakakilala naman sila sa Panginoon. Lumalaki po ako, dysfunctional family kami. Yung father ko is very, passive. Nandiyan pero parang hindi nag-exist. So, ang nanay ko naman, syempre, 5 kami. Ang ginagawa niya is, kung wala kang gagawin, syempre gagawin ko para sa mga anak ko. So, ganun ko siya nakikita. Lumalaki ako dahil bunso. Plus, ang tatay ko is alcoholic. Very alcoholic. Habang lumalaki ko, so nakikita ko na ito ba ang disenyo ng pamilya? So, di ba, ang pangit na nakaranasan na lumalaki ka. But sa heart ko, talagang I try to become strong. Why? Because yun yung nasa isip ko. Kung hindi ka magiging matatag, no one will help you. Parang ganun ako lumaki. So yung time na yon, sabi ko nga, merong pagkakataon sa bahay namin. Just to mahal ko po ang mga magulang ko. Just to give example, kung paano dumaan ako sa hindi ganun ka ideal na pamilya. So one time po sa isang sitwasyon na narinig ko yung nanay ko na parang siya umuuhol. So parang sabi ko, Lord, kahit hindi pa naman ako Christian that time, nung narinig ko yun, parang siya umuuhol sa isang kwarto kasi maliit lang naman ang bahay namin. Na parang, alam mo yung ungol na takot. And then when I see, parang sumilip ako siguro 10 years old lang ako nung time na yun. Pagkita ko, siya yung, parang inaano siya ng itak dito sa leeg. Imagine that time, 10 years old ako.
nakita ko ng gano'n na sitwasyon. Ako ko na kwento ko na TV. Hindi siguro, no? So nakita ko talaga, sabi ko, bakit gano'n? Tatay ko siya, asawa siya. Parang yung nagmamakaawa yung nanay ko. And then, yung sitwasyon na yun, para siyang nag-register sa mind ko habang lumalaki ko. Hanggang nagkaroon ako ng isip na ayoko magpamilya. So nakita niyo po yung impact because of traumatic experience. Hanggang sa yung utak na nasa isip ko na yun, because of the trauma, nagsabi ako sa sarili ko, hindi ako magpapamilya. But God is good, di ba? Yung ganong isip na nalimitahan sa atin, yung takot na meron tayo. Nakakilala ako sa Panginoon. Nung high school, doon ko nakilala ang Diyos. Pero unti-unti, na tinuturuan ako ng Diyos na totoong magtiwala sa Kanya. Na binigyan niya yung takot, pinalitan niya ng pananampalataya sa Kanya. And then, nung ma-recall ko, everything masyadong mahaba. Nung sabi ko, ayaw ako mag-asawa, pero nakita ko si Pastor, gusto ko na mag-asawa. Hindi po, joke lang po yun. Alam ni Pastor yung sinuong niya sa akin bago na ako napaniwala sa intention niya. So, yung trauma po na yun sa puso ko, masyado pong malalim yun. Pero sabi ko, pinalitan yun ng Panginoon ng pagtitiwala sa Kanya at pananampalataya. So, yung time na I'm ready to go into marriage, dahil sa Panginoon na yun, sinecure niya na yung puso ko. In spite sa traumatic na nakita ko sa parents ko, sa tatay ko. So, yun po ang kagandahan sa Panginoon. Sabi ko nga, kung ako, hindi ako mag-aasawa. Bakit? Dahil sa experience ko. Ayoko, di ba? Takot natin. Ayaw na ko mangyari sa akin yun. At ayoko makita ng magiging anak ko kung ano yung na-experience ko. But because God is good, pinalitan niya po ng pagtitiwala at yung takot na yun inalis niya sa puso ko. So, yun po yun. So, yung sinabi nga dito sa Ephesians 3:3-4, ang MBAW po is acronym is number 1, ang mahinhin sa pamumuhay kay Kristo. So, ito na po yung first point natin. Maging mahinhin sa pamumuhay kay Kristo. Hindi po yan yung mabagal magkumilos ha. Hindi po yan yung sinasabing mahinhin. Ang sabi po dyan sa verse 3 is, sabi is, your beauty should not come from outward adornment. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang. So, ang maka-Diyos na ina ay hindi lamang nakatuon sa panlabas na anyo, kundi higit sa malinis at banal na pamumuhay na nakalulugod sa Panginoon. So, kung practical application po dito, Madays. So, yan po. Yun yung binasa ko. Ang maka-Diyos na ina ay hindi lamang nakatuon sa panlabas na anyo, kundi higit sa malinis at banal na pamumuhay na nakalulugod sa Panginoon. So, ang practical application po dyan is, bilang isang ina, mas pagtutuunan ng pansin ang pagiging mabuting halimbawa sa tahanan. Diba? Kung kaya mong bumili ng kojik, dapat, unahin muna natin yung ulam. Diba? That's the practical thing. Sabi nga, mahinahong magsalita, aray ko, maging tapat, magpakita ng maka-Diyos na ugali, kaysa puro panlabas na kaayusan lang. Kahit busy sa bahay at trabaho, unahin pa rin ang oras na matuto tayong manalangin sa Panginoon, di ba? Hindi naman always physical yan eh. Kung sobrang pagod mo talaga, di ba? Tayong mga nanay kasi, concerned talaga tayo physically sa bahay, di ba? Pag ikaw naglaba, hindi mo lang yan ilalaba, sasampay mo yan, paplantsahin mo yan. Kasi yun naturally tayo, di ba? Hanggang ilagay mo yan sa cabinet. Di ba? Ganun ang mga nanay, tama po ba ako? Hindi ka lang isa
magluluto ka, mamamalengke ka, di ba? Pipiliin mo from the very start hanggang matapos yan. Alam mo yan, di ba? So, yun yung concern ng mga magulang. So, kung mga nanay, kung minsan nape-pressure tayo, ang sabi daw doon is, stop ka muna. Huwag mo masyadong brasuhin yung responsibilidad mo bilang nanay. Kasi nakakapagod siya talaga. Sa totoo lang, di ba? Lalo na kung monthly period mo pa, di ba? Sabay-sabay yun. So, ang advice sa atin ng 1 Peter 3-4 is, sabi niya, hinay-hinay, maging mahinhin. So, kung sisigaw ka na, huminga ka muna ng 3. O, baka mapigil pa, di ba? Very practical yung sinabi ni Peter doon sa mga nanay. So, first point is maging mahinhin sa pamumuhay kay Kristo. Your beauty should not come from outward adornment. Ang inyong ganda ay huwag maging panlabas lamang. So, bilang isang ina, ang tanong doon is, nakikita ba talaga ng pamilya natin yung pagiging maka-Diyos na ugali natin kaysa sa panlabas na anyo? So, nakikita ba yun? Kasi sila yung unang recipient ng ating ugali eh. Diba? Tanungin mo ugali ko, tanungin mo si TV. Sila ang mas una nakakilala. Diba? Kasi yun yung una nating, yun yung totoong tayo. Diba? So, yun yung encourage ni Peter sa mga nanay noong unang Christian time, yung Roman Empire na sinabi ni Peter, mga babae, huwag kayo masyadong concern sa pag-itsura nyo. Maging concerned kayo kung ano yung nasa loob nyo. Yun yung sabi ni Peter. And then, ang second point po is, number 2 is maging yung is obedient o masunuring puso sa Diyos. Sabi dito, rather, it should be that your inner self, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso. So, okay. So, ang tunay na kagandahan ay makikita sa pusong sumusunod at nagtitiwala sa kalooban ng Diyos na kahit na sa gitna ng hirap at pagsubok. So, ito, di ba, mga silent ang mga nanay daw po, pagka medyo pagod na ako, alam naman ni Pastor, parang medyo stress na talaga ako, at parang medyo upset ako. Ang gagawin ko talaga, imbis ako makapagsalita ng magwawalis talaga ako, walis, dinis, parang maiwasan kong magsasalita ng hindi maganda. Pag sobrang na-upset ako. So, ganun ako, idadivert ko siya kesa the way ko para makontrol ko yung sarili ko. Maglilinis na lang ako, mag-aayos ako ng cabinet, kesa makapagsalita ako. Siyempre, di ba, minsan sa sobrang pagod natin, plus may mga iniisip tayo. Pero sabi nga doon, sa gitna ba ng pagod, kakulangan, problema sa pamilya, kasi darating yung time, di ba, meron tayong mga need financially, may sakit ang anak mo, o kung ano-ano pa, especially kayo mga OFW. Mas iba yung sitwasyon nyo sa akin. Kasi ako, katabi ko lang yung anak ko. Kayo malayo ang mga anak nyo eh. Mas iba yung di ba? Mas iba yung struggle nyo. Pero, paano po natin makukup up yung gantong sitwasyon kung wala ang Diyos nakasama natin sa ating buhay, di ba? So sabi dito, turuan din ng mga anak na sumunod sa Diyos sa pamagitan ng sariling halimbawa. Ito, pasok na pasok dito yun sa kawikaan. Sabi sa kawikaan, ituro mo sa bata ang daan na dapat nilang lakaran hanggang sa paglaki ay di nila malimutan. So pag sinabi po yun sa English niyan, train up a child in the way he should go when he is old, he will not depart from it. So, hindi lang po yan basta nile-lecture. Dapat nakikita sa buhay. Mas powerful yung minomodel. Anak, huwag kang sisigaw. Pero ikaw sigaw ka ng sigaw. Anak, huwag kang magsisinungaling. Pero nakita naman ng anak mo, nagsisinungaling ka. Andiyan na yung maniningil na anak. Sabihin mo, wala ako So, simpleng yun. Pero tumatatak yan sa bata. Lalo na age na they take everything literally. Ganun ang mga bata, di ba? So, sabi ng Bible is,
i-train niyo yung mga bata na sa paglaki nila hindi yun mawawala sa kanila. Kasi ikaw mismo magulang, tayo yung una na-influence sa mga bata. Hindi po yung teacher nila, hindi yung church. The first people na mag-i-influence sa character ng bata is tayo mga magulang. Tama po ba yun? Tama po ba yun? So, wala po tayong sisisihin kung ang anak natin lalaki na kahit ano pa man. Kasi tayo yung unang responsible sa kanila. So, ang number 3 is to fulfill the word na acronym ng ma'am is mapagkumbabang espiritu na walang hanggan. So, from verse 4 taken yan, word na yan is the unfailing beauty of a gentle and quiet spirit which is the great word in God's sight. Ang kagandahan walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. So tingnan po natin, di ba? Ano daw po yung lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos? Yung, ano raw po? Walang kupas. Pabalik-balik. Yan sa bandang ilalim, no? Ang gandang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa. Yun daw po. Sa English niyan is gentle and quiet spirit. So yan po yung lubhang mahalaga sa paningin ng Diyos. Hindi yung gaano ka kakinis, gaano ka sexy. Kasi mga ilang panahon lang yan, lilipas eh. Pero yung inner beauty, yung talagang tinetreasure ng Panginoon. If you have the gentle and quiet spirit, hindi yung tahimik ka lang, tahimik ka pero sumasabog yung puso mo. Hindi yun yung sinasabi ko. Paano ba na-exec yun? Yan. Ayan po, ang gentle and quiet spirit ay hindi kahinaan, kundi lakas at kontrolado ng Diyos. Ito ang kagandahang mahalaga at mahalaga sa paningin ng Panginoon. Okay, next is yan. So, eto po, bigyan ko po lang din yung 2 words na nakita natin dito. There are 2 words na makita po natin sa 1 Peter 3:3-4. Number 1 word, yung first word po is ayan, yung gentle. Mga nanay, ayan. Kasama po ako dito. Gentle, sabi ni Peter. Sana makita sa inyo to, kasi dito ako napipli, sabi ng Panginoon. Dito ako nagiging masaya para sa inyo. Dito ako natutuwa. Makita sana sa inyo yung pagiging gentle. Yung praus. It means sa Greek po yun. Gentle and meek. So tinignan ko rin po siya sa New American Webster Dictionary. Ang sabi po niyan is mild in manner or disposition, tender, peaceful, or tame. Yung tender po is parang sa karne, di ba, pag sinabing tender, hindi matigas, hindi malambot, saktong-sakto lang. So maging ganun daw tayo sana pag nag-treat ng ating mga anak. Diba? So maging gentle and meek. Alam mo kung kailan ka magsasalita. Alam mo rin kung kailan ka magpo-post. Diba? Hindi basta buga lang ng buga. Pag galit tayo, buga lang ng buga. So, yun po yung sabi ni Peter. Gusto niyo akong matuwa sa inyo, mga nanay? You have to possess these 2 kind of virtues. Being gentle, which is in the Greek word is praus. It means gentle and meek. So, ang number 2 na word na in-emphasize ni Peter is being quiet, having a quiet spirit, or hesitate. It means calm, peaceful, and restful spirit. So, ang sarap po pakinggan, di ba? Yung tong virtues na to, instead daw po na bigla lang tayong magalit, why don't we be patient? Mag-isip muna, huminto sandali, huminga ng konti, pwedeng lumabas ng bahay, pag medyo busy, sasabog na. O kaya, guide natin yung ating mga anak with love and wisdom. Yung balance, di ba? Hindi mo ibibigay lahat. You also
have the wisdom to hold. Kung kailan mo dapat ibigay, kung kailan mo dapat i-hold. Hindi naman sobra-sobra. Baka naman yung anak natin, mas spoiled sila, di ba? Hindi mo rin naman dapat pagkulangin. So, sabi nga, to treat our children with wisdom and knowledge. Yun yung sinasabi ni Peter dito. And then, ito, yung to stay faithful even when we are tired. So, most of the time, physically talaga, we are prone talaga yung mga nanay, we are physically tired, di ba? Pero sabi niya, kahit na hindi tayo na-appreciate, especially kung minsan naghahanap tayo ng appreciation, ano ba yan? Luto naman ako ng luto, hindi mo nasasarapan. Mga simpleng ganyan, pero may hugot yan. So, ako pag talaga nakita ko hindi sila nasarapan, gagawin ko, magluluto na lang ako ng mga frozen. So, ganun na lang. At least, di ba, yung effort mo. Pero kung nasarap ka, syempre ganado ako. Parang yung na-appreciate ka, di ba? Totoo naman yung mga nanay, di ba? Kahit sabihin lang na, imagine mo, namalengke ka, nag-ano ka, tapos wala man lang, ang sarap. Pipilitin mo ba, masarap ba? Talagang tatanungin pa ng 3 beses, parang sabi. Hindi nila alam bago malagay sa lamesa yan. Ang dami mong effort na ginawa. So sabi doon, having a quiet spirit, even hindi tayo na-appreciate. Just prepare food for our children. Diba? Kasi si Lord naman ang napiplace eh. Nakikita ng Diyos yun. Kaya minsan tayo na masyado tayo. Ewan ko, syempre ako minsan, papansin din talaga ako. Gusto ko appreciate yung niluto ko. Di ba? Lalo, especially sa family mo. Everyday mo yung ginagawa, sana minsan lang. Pero sabi nga, ako din, na-rebuke din ako nitong word na to. Hindi man tayo ma-appreciate. Si Lord ang nakaka-appreciate na sa atin mga nanay. Tama po ba? So, huwag na tayo magtatampo kasi ito yung 2 virtues na gusto makita sa atin ng Diyos. Having a quiet spirit and a gentle spirit. Amen? So, sabi mo, dati sabi ko, ano kaya ako pag naging nanay? Kasi may nakikita ako talagang bungangera. Pero salamat naman po ang nanay ko, hindi bungangera. Kaya hindi ako lumaki na. Ang nanay ko talaga. So, yun naman po. So mga nanay, yun po yung sabi ni Peter sa ating mga nanay. 2 virtues na dapat nating tandaan. Ano po yung una? Having a gentle spirit and a quiet spirit, I mean. So makikita natin dito, di ba? Kung dumadating man tayo sa time na parang tinetest yung ating role as a mother, hindi man tayo na-appreciate, meron tayo na gano'n. Tingnan natin na ang Diyos yung nakatingin sa atin. Kasi siya yung nagbigay natin. Nung nanganak tayo, di ba tayo lang naman, between and God. Kung kunin man tayo, nung time na mga anak na tayo sa mga anak natin, alam ng Panginoon yun, di ba? Pero nakatapos tayo, ibig sabihin, meron pa tayong gagawin. Yung pinagkatiwala ng Diyos na mga anak sa atin, alam ng Panginoon dahil siya yung nagbigay dyan. Okay? So, hindi po natin babrasuhin. Ano man po yung nangyayari sa hinaharap ng mga anak natin, the only thing that we can do is to guide them. Hindi sa sarili natin, kundi sa wisdom na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi in the context of tayo naman po dito is mga Kristiyano na, di ba? I'm not speaking ng mga hindi Kristiyano. I speak to the Christian na nakakilala sa Panginoon. So, ang kasama po natin sa pagpapalaki sa anak natin, hindi lang yung sarili natin. Sabi ko, di ba, nung sinare ko sa inyo, kung ako po naging magulang na hindi ko kilala ang Panginoon, hindi ko alam, baka nangurot-urot ako ng anak o ano-ano kasi kung paano ka pinalaki, di ba, usually ganun din lang naman ipapasa mo. But salamat sa Panginoon dahil siya po ang nagbabago ng puso. Amen? So, 2 virtue at tandaan po natin, maging gentle, maging quiet, to have a quiet spirit. And another
ko that, actually narinig ko na to sa isang speaker din, that a mother is the thermostat of the home. Whatever she continually releases, peace or panic, kindness or harshness, often affects the temperature of the whole family. Totoo po, di ba? Pagpasok mo sa bahay, mainit ulo mo, sigurado, hawa ang mga anak mo pati asawa mo. Totoo yan, di ba? Pero kung pumasok ka sa bahay, ay, smile ka. Uy, sama yung ano mo. Kasi tayo daw po ang mga nanay, parang tayo yung nagko-control kung magiging mainit ba o malamig ang temperature ng bahay. So kung gusto mong maging at peace, ang bahay, tumatawa si Gerald. Gerald? Okay. Ay, nakukulot naman si, Star. So, totoo po, di ba? Ako, ano ko yan, ramdam ko talaga yan. So yun yung accountability sa ating mga nanay. Bakit? Kasi tayo nga yung ano eh. Doon nga nakita na kahit ilaw ka ng tahanan. So kung madilim ka, madilim yung loob. So kung thermostat tayo yung magkocontrol ng temperature ng bahay. Okay? So another supplemental text, sabi sa Proverbs 30, mahirap makakita ng mabuting asawa. Begins sa makakita na ang kanyang halaga. So sabi po yun sa Proverbs 31 verse 8. Diba? Sa 1 Peter, kung babasahin niyo po yung text natin, 1 Peter 3, 1 to 6. Yung 1, 2, tumutukoy po yun sa asawa. Ano siya ng katangian ng babae. Pagdating ng 5 and 6, binanggit po doon si Sarah. Si Sarah, sumusunod siya sa asawa. O yung mga asawa dito hindi sumusunod. Sabi ni Peter, kung ang asawa niyo hindi pa nakakilala sa Diyos, pero dahil maganda ang inyong pag-uugali, sasabihin ng asawa niyo, sino ba yung Diyos mo? Diba? Kumbaga, hindi, yung character mo, doon mo mahalina yung asawa mo, hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Pero Christian ka nga, in other way. So, paano daw natin mahahawa o makukuha na maniwala ang asawa natin? Sa pamamagitan ng action natin. So, pinanggit yun sa 1 Peter 3, 5 and 6. Okay, another one, actually, hindi naman din po yung isang verse. Isang Samuel 16:7. Sabi dito, hindi naman siya sa tungkol sa nanay. Pero, kung ibabalik po natin sa napiplis ang Panginoon, sa ano daw, inner beauty. So, sabi dito, ngunit sinasabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kapisigan sapagkat hindi siya pinili ko. Si Yahweh, hindi tumitingin sa katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso, tumitingin ng Diyos. So, nung selection, sinelect di ba si David? That time ni Samuel, pagkakita kay David, yan ba? Hindi accepted. Bakit? Kasi yung itsura ni David siguro, hindi pa ganun ka siya kakisig kasi bata-bata pa nga siya. Pero kung titignan natin, ang Diyos tumingin pa rin hindi. Sa kakisigan ni David, ba't siya na-select, di ba? Na maging hari. Kundi sa, ano yung sabi doon? Tumitingin ang Panginoon sa puso. So it's always in the heart. Diba? Ano yung nasa heart? Gentle and quiet spirit. So yun po yung sa atin sa mga nanay. Yun po yung binibigyan ng diin. Dahil alam ng Panginoon. Si Peter alam na siguro kasi noong time na yun, diba? Yung mga babae kaya niya sinabi, baka siguro nga yung mga babae that time. Baka may iingay sila. Mga bungangera sila. O siguro kaya inaano niya na, mga kababaihan, ito dapat ang makita sa inyo. Meron kayong quiet spirit and gentleness. Bago kayo magsalita, mag-isip muna. Kasi yung mga anak nyo, madadala nyo sila sa Diyos kung nakikita sa inyong karakter. Diba? At kung naniniwala tayo na regalo ng Diyos ang mga anak natin, we should be accountable sa pag-uugali natin, diba? Kasi makakaproduce tayo. Naniniwala ako, one of the greatest person na nandito sa mundong ito is may influence ang kanyang parents sa kanya. Tama po ba? Tama.
So kung gusto po natin makapag-produce na mag-i-influence, especially sa ating bansa, I think ayaw na magbanggit, baka mapunta tayo sa politika niya. So, yun, malapit na po tayo actually, tapos na tayo. Huwag na lang sa politics. In conclusion po, is gusto ko ipakita sa picture dito. Since ano naman ito yan. Sino po nakakilala sa kanya? Si Chesley. Chesley Chris. Yan, si Chesley Chris. Actually, nabasa ko lang siya sa isang ano rin dati pa. Ano siya, na-crown siya as Miss American. Miss USA. Miss Teen USA din, 2019. And at the same time, lawyer siya nung na-crown siya na Miss USA 2019. People admire her for her beauty. Siyempre, matalino rin niya kasi lawyer, di ba? So, successful when it comes to career. So, beauty and brain talaga makakonsider. So, achiever siya talaga. But one time sa buhay ni Chesley, hindi niya kinaya. Imagine mo, very successful person. After ng birthday niya is, April ang birthday niya eh. Turning 31. Magte-31 siya. So 30 siya namatay. Magte-31 siya ng April. January nag-suicide siya. Alam niyo kung saan siya nag-suicide? Sa New York, isang building doon, tumalon siya. So patay siya lang kasi sobrang taas ng tinalon niya. So hindi ko pa inaano yung malungkot ako sa nangyari sa kanya. Pero ang reflection lang dito is hindi ko alam. Sabi daw may depression. One time na nag-ano siya is nabanggit niya yung pressure sa kanya na sister niya. Parang aging na, something na gano'n. So, syempre, babalik pa rin tayo dun sa hindi ko alam kung paano siya lumaki, di ba? Kasi in spite of her beauty and intelligence and achievement, naisip niya yon, di ba? So, let's go back sa ating topic. So, ang pagiging ina nga ay kaloob ng Diyos. Sabi ko kanina, di ba? Ang laki po ng responsibility natin na meron. Hindi lang tayo basta nag-anak, naging nanay ka, hindi. Ano ba yun? Together ng ating pagiging nanay is yung responsibility natin na makapag-produce ng maayos na anak. Tama po ba? Sino po bang nanay dito ayaw makita yung anak nila successful? Pero hindi po natin yung kaya, sabi, di ba? Makakaya lang natin kung tayo ay humihingi ng gabay sa Panginoon. At sinabi naman po ni Peter yan, sa 1 Peter dito po, sa pagpapalaki natin, yan, daily yan eh. Di ba? Hindi naman yung quick, may mga decision tayo. Everyday, but consistent. Kasi nakikita ng anak natin yan kung paano natin sila ginagabayan. Ito yung, pag lumapit ba sila sa'yo, handa ka bang makinig? Or dahil busy ka, okay, So tayo po yung talagang magbibigay sa anak natin ng gabay. Okay? So nung makita natin, naway makita natin sa atin ang pagiging mom sa 1 Peter 3-4. Let's review. Number 1 is maging mainhin sa pamumuhay kay Kristo. And number 2, pakibasa po. And the last one is so, di ba po, yung tatlong salita na yan, it speak about the mom. At tayo po yun. Yes, maganda dahil biniregaluhan tayo ng Diyos ng mamahalin natin, aarugain natin, di ba? Pero kaakibat po nun is yung ating pagtaglay ng sinasabi ni Peter na magkaroon kayo ng isang puso na pagiging gentle.
having a quiet spirit. Okay. Ang uri ng kagandahan, tunay na mahalaga at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Hindi po yung asawa natin, di ba? Kung andyan man yung asawa natin, okay. Supportive naman talaga, pero ang totoo po kasi nalabanan yung pag-time na talagang puno ka, di ba? Pero meron kang kayang lapitan. I speak in the context sa Christian, di ba? Alam natin kung kanino tayo lalapit sa Diyos. Na alam natin ang Panginoon ang totoo pinanggagalingan ng lakas natin. Tama po ba? Meron sa panahon ng buhay natin na pwede tayong sumuko. Di ba? Sabi kasabihan nun. Pwede tayong mapagod, pero huwag kang susuko. Mga nanay, pwede po tayong mapagod, totoo po yun. Pero huwag tayong susuko. Pero ang kagandahan dun, nababasa ko yan sa Facebook eh. Hindi tayo susuko dahil kasama natin Panginoon. Amen po. Yun yung pinakapangahawakan natin. Hindi tayo susuko sa pagiging nanay dahil kasama natin yung Diyos. Amen. Tayo po tayo, especially sa mga nanay. Patuloy po natin ipag-pray ang mga nanay. Sige po, wala si Pastor. Sige, ako na lang mag-pray. Sa mga nanay po, gusto ko pong ibigay sa inyo yung encouragement na yun. Kung meron ng panahon na talaga, ito, Ariel talk to, Ariel talk. Sabi niyo sa akin, nasawa ko ng pastor. Katulad nyo rin po ako, may mga time na may mga struggle din. Ito lang na week. Physical yung struggle ko, grabe. Pero salamat sa Diyos. Sapat ang biyaya ng Diyos. Sapat ang lakas na meron ako sa Diyos. Yung pong Thursday na gabi, yun talaga yung time na sabi ko, grabe, nag-lock yung yung passage ng air sa akin. Wala si Pastor. Yung mga bata tulog na. Para siyang nag-lock. Siyempre, ang unang tendency mo is hindi ka pahinga eh. Parang medyo nagpanik ako, pero siyempre, presence of mind. Binukas ko lahat ng bintana, binukas ko ng pinto. And then, para makakuha ko ng air. But salamat sa Diyos dahil alam ko, ultimately, ang Diyos ang kasama ko ng oras na eh. So, ano man po yung sobrang struggle nyo sa responsibilidad nyo, naiintindihan mo iba, malayo. Sabi ko nga kay Starisa, minsan kausap ko yan. Hanga ako sa'yo, malayo ka sa anak mo, pero kaya mo. Sabi niya sa akin, kinakaya sa amin. So, alam ko kinakaya niya dahil kasama niya ang Diyos. At lahat sa inyo, si Stars, si Ana, si Ate B, pati si Joey nandito, anak ko. Sister Rowie, hindi po lingit ang buhay niyo sa akin. Sister Rowie, alam ko ang struggle na meron ka. Sister Lucelle, si Jepay, bawat nanay po dito. Alam ko, hindi niyo magagawa yan dahil sa sarili niyo. Nagagawa po natin dahil nandiyan ang Panginoon. Amen? Yes. Sige po, let's pray. Panginoon, salamat o God dahil Ikaw ang aming lakas, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon, aming matibay na muog sa aming tawag, Panginoon. Salamat, Lord, dahil disenyo mo sa bawat ina dito, Lord. Nabigyan mo kami, Panginoon, ng lakas ng puso, Panginoon. Even si Ate Manu, salamat sa buhay na meron siya, O God. Kapatuloy mo siyang ginagamit, Lord, upang maging ina din sa maraming tao, Panginoon. Salamat, O God. Dalayan ko ang bawat nanay na nandito, Panginoon. Samahan mo kami, Panginoon. Gamitin mo kami, O God, na kami ay makapag-produce, Panginoon, na mga mabubuting anak, Panginoon, magbibigay ng impluensya, especially
presensya ni Lord sa aming bayan, Panginoon. Sa tulong ng iyong banal na Espiritu, sa panahon kami ay nanghihina at parang susuko, Lord, ang iyong banal na Espiritu ang sumama sa bawat isa sa amin. Continue in praise us, Lord. Yakapin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Kung kami nauulila sa mga kapatid ko na nauulila sa anak nila, Lord, nag-aalala, Panginoon, give them peace, O God. Bigyan mo sila ng puso, Lord, ng assurance, Lord, na kasama ka nila, O God. Salamat po, Ama. Patuloy, O God, na ikaw ang aming maging muog, kalasag at sandigan sa lahat ng oras, Panginoon. Muli, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, ating palapan ng Panginoon sa mga sabi niya. Hallelujah, maliwanag po mga nanay ng ating Panginoon talaga ay nakatingin po sa inyo. Alam ng Diyos ang inyong sakripisyo, alam ng Panginoon ang inyong paghihirap. God is with you. Kung paano po ang Panginoon ay nagpapala sa kanya pong mga anak, sa mga nanay din po, minsan sa Bible, titignan, napakarami rin pong mga himala na ginawang Panginoon dahil po sa mga nanay. Ha? Sa mga nanay, mahal kayo ng Diyos. God is with you. Okay po, sabay po, tayo po ay